Bakit ka nag-aalala? Hindi. Siya. Nagpapakasal ba siya sa'yo ngayon? Umalis mo na ba ako? Shen Yu, pinapanood mo ba akong magdusa? AL, hindi mo pa rin ako sinasagot. Ah, Lasing ka. Hindi ako lasing. No ba? Hintayin mo ako dito. Baba na ako agad. ito ang lalaking lihim kong minahal sa loob ng 4 na taon. Ang pag-ibig na ibinigay bilang awa ay napakababang uri. Ikakasal na tayo bukas. Tapos sasabihin mong kanselahin? Ano ang dahilan? May iba na akong gusto. Huwag mo na akong hanapin. Shen Yu. Narinig mo na ang lahat. A. Papakasalan mo ba ako? Ano man ang kondisyon, kaya kong ibigay sa iyo. Basta manatili ka sa tabi ko. At maging isang masunuring asawa. Maghihintay ako. Huwag kang matakot. Binigyan niya ako ng yaman at posisyon, pati na rin ang isang magandang trabaho. At siya rin ang nag-angat sa pamilyang Shen, bilang bagong mayaman sa Yangkeng. At least, gaya ng inaasahan niya. Naging isang maunawaing asawa ako sa loob ng 4 na taon. Sabihin mo, kailan natin gagawin? Gawin? Gayon na. Gayon na. Anong ginagawa mo? Hindi ba ikaw ang nagsabing gawin ito? Huwag kang magkunwaring tanga. Alam mo ang sinasabi ko. Ganoon ang pakiramdam ko. Nakita kitang tulog, kaya umalis na ako. Magpahinga ka ng maaga. Ngayon, pinapunta kita para sunduin ako. Sa totoo lang, gusto ko lang na makita mo mismo ang nangyayari sa pagitan namin ni Sang Sisi. Ibaba mo na. Hello. Naintindihan ko. Pinapabalik tayo ni Lolo sa lumang bahay. Hindi pa ba sapat ang ginawa ng batang Sangsisi para saktan ka? Noong malapit na kayong ikasal, tumakas pa rin siya kasama ng iba. Dahil dito, ang pamilyang Shi ay muntik nang maging katatawanan ng buong syudad. Ngayon na bumalik siya, hinabol mo agad siya. Nakalimutan mo na ang sakit pagkatapos gumaling ang suga. Hindi mo ba iniisip si Xiaoyu? Ha? Lolo, ang nangyari ngayong gabi, aksidente lang. Aksidente? Anong aksidente? Si Sangsisi ay natapakan ang balat ng saging at nadulas sa kanya. Nagdikit pa ang mga labi nila. Lolo, hindi po. Sumasagot ka pa. Walang hiya ay walang hiya. Shiel, sinasabi ko sa'yo, maliban kung patay na ako. Kung hindi, ang Sangsisi na yan, huwag na siyang mangara na makapasok sa pinto ng pamilyang Shi. Amy, Naintindihan ko po, Lolo. Hindi na po maulit. hindi ka pa ba akya? May sasabihin ako sa'yo.
Hindi kaya iniisip niya na ako ang nagsabi? Matulog ka na muna. Medyo kakaiba ka ngayon. Anong sinabi sa'yo ni Lolo? Sabi niya, magkaanak daw tayo. Huwag mong kalimutan. Bumalik na si Sang Zitzi. Ang pag-aanak ba natin ay nakakaapekto sa kanya? Hindi naman nakakaapekto. Pero paano kung isang araw, magbago ang isip mo, at gusto mong makipaghiwalay para sa kanya? Sa ngayon kahit papaano, asawa pa rin kita. Diborsyo. Diborsyo. Isang malaking panaginip. 4 na taon ng kasal. Diretso, marahil hindi niya alam ang paborito kong kulay at lasa. Pero alam niya ang bawat sensitibong bahagi ng katawan ko. At alam din niya kung paano ako mahulog sa pag-ibig at hindi na makakaalis. Huling beses na pagpapakasasa para sa relasyong ito bilang huling paalam. May nagsasabing kapag nagmahal ang lalaki, mababaliw siya. Pero ako, hindi. Kaya hindi ko siya mahal? Pero bakit? Gustong-gusto ko siyang halikan? MS Shen, may naghahanap po sa inyo. Sino? Hindi niya sinabi, ang sabi lang niya, apelido niya ay Sang. Naghihintay sa inyo sa coffee shop sa ibaba. Sang Zitzi. Shenyu, sa totoo lang, hindi kita kailanman pinansin. Pero kailangan kong sabihin, kumpara 4 na taon na ang nakalipas, marami ka talagang pinagbago. Pero ang maya ay maya pa rin, kahit lumipad pa sa sanga. Isa pa rin siyang pangit na maya na walang alam sa sarili. Ito lang ba ang dahilan kung bakit ako hinahanap ni MS Sang? Kung wala nang iba, alis na ako. 4 na taon na ang nakalipas, inagaw mo si AL mula sa akin. Pero sa loob ng maraming taon, dapat mas alam mo kaysa kanino man. Sino ba talaga ang nasa puso ni Shiel? Pinapayuhan kitang maging matalino. Hiwalayan mo si Shiel at umalis ng walang dala. Ang mga ari-arian, pamumuhunan, at sasakyan sa dokumentong ito, binibigyan kita ng 3 araw para isauli ang lahat kay Shiel. Bukod pa rito, dahil 4 na taon na ang nakalipas, ikaw at si Shiel ay nagpakasal. Nasaktan mo ang aking interest. Kailangan mong bayaran ako ng 1 milyong yuan para sa emotional damages. Kung maghihiwalay ako o hindi, sa Shiel mismo ang dapat makipag-usap sa akin. Ikaw ang makikipag-usap sa akin tungkol sa bayad pinsala? Sa madaling salita, sino ka ba para gawin yan? Ikaw, Ako at si Shiel ay legal na mag-asawa ngayon. Kung gayon, dapat kang ituring na kabit? sino ang kinatawag mong kabit? Amy, Shenyu, hindi ba gusto mo lang angkinin ang lalaki ko? Sinasabi ko sa iyo, ang pagiging asawa ni Shiel, hindi mo yan maangkin ng matagal. Xiaoyu, gising ka na? Hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Buntis ka pa't umiinom ng iced coffee. Buntis ako. 2 buwan na. Hindi mo alam? Sasabihin ba ni Shiel sa kanya?
Huwag na. Baka maghiwalay na kami. Bumalik na si Sang Zitsi. Sang siksi? Siya yung babae sa balita? Hintayin mo, pupuntahan ko sila para sumilip. Pareho lang naman kaming may kailangan. Patas na transaksyon. Ang lalaking walang pagpapahalaga sa sarili. Mas masahol pa sa bulok na repolyo. Shen Yu, anong nangyari sa'yo? Kinakausap ka ni Sang Zifi ng mag-isa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Aba, may konsensya ka pa ba? Pagbukas ng bibig mo, ibang babae agad ang sinasabi mo. Alam mo bang si Xiao Yu ay? Niyan. Tanungin mo ang doktor. Kailan ako pwedeng lumabas ng ospital? Sige na. Kaya ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Paglabas mo kaninang umaga, mayos ka pa naman. Ako. Hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ko. Kumusta ka na ngayon? Ayos lang. Nga pala. Kailan tayo magdidiborsyo? Kailan ko sinabing, magdidiborsyo ako sa'yo? Takot lang ako na si Sang Zihui. Ay hindi ka matatagalan. Ako. Kapag libre ka, pupunta tayo sa civil registry. Size. Ang ibang usapan, sa ibang pagkakataon na lang. Magpahinga ka muna ng mayos. Lalabas muna ako para tumawag. Ang pagbubuntis na ito sa maling oras pa dumating ay hindi magiging magandang balita na dapat ibahagi. Ang kalokohan ni Xiao, hindi ka pa nga sinundo paglabas mo sa ospital. Kung magdidivor na kayo, wala nang kwenta ang gagawin niya. Kahit ano pa ang mangyari, nandito ako para sa'yo. Sabihin mo ano gusto mong kainin? Ako bahala. Let's say, ang init ng ulo ko. Gravy, coincidence naman, Miss Kabit. Sino ka? Ano ang pinagsasabi mo? Ikaw pala. Bakit? Isang replacement lang. Takot lumabas. Kaya nagadala ng alagad para sumigaw. Sinong tinutukoy mong alagad ng replacement? Sa itsura mong parang chihuahua. Lakas ng loob mong lumabas? Ang kapal ng mukha mo. Kahit sino pa sa kalsada, ay hindi katulad mo. Ikaw. Huwag mo na siyang patulan, tara na. Ang kapal ng mukha. Aray, Sino ang pinaparinggan mo? Binigyan ka na nga ng mukha, sumusobra ka pa, di ba? Ako. ang planong ito, ipatupad agad. Ikaw. Ayos ka lang ba? Ang sakit-sakit. Anong drama yan? Nagpapanggap lang yan na nadapa. Yan. Sumusobra ka na. AL, alam niyang. Isa akong ballerina. Kaya niya ako tinulak. Ihahatid muna kita sa ospital. Teka. Linawin muna natin bago ka umalis. Hindi man lang siya nahawakan ni Nian. Shenyu, naiinggit ka lang sa akin. Gusto mo akong siyain. Ang binti kong ito ay may napakamahal na insurance. Hinahayaan mong saktan ng kaibigan mo ang iba. Maghanda kang magbayad hanggang sa maubos ang lahat ng ari-ari. Yuan, tawagan mo ang abogado ko. Adedemanda mo ako? Kailangan din ng korte ng ebidensya, di ba? Sa isang salita mo lang, makukulong na? Dapat palitan na lang ng aplidong sangang korte. Shen Yu, Pumunta na payo sa ospital. Ang susunod na mangyayari, hayaan mo na lang ang abogado ko ang bahala. Shen Yu. Hindi mo ba talaga ako pinagkakatiwalaan? umuwi ka muna. Xiaoyu, huwag mo na siyang pakiusapan. Ang pinakamasama ay makulong. Wala akong mawawala. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kita hahayaang makulong. Sa loob ng 4 na taon, magkasama tayo sa isang bubong. Si Sangkwitsi lang ba talaga ang pinaniniwalaan mo? Hindi ba sinabi ko nang umuwi ka muna? Saan ka galing? Para magtanong ng may galit? Napansin kong nitong huli, may ngiti ng ulo mo. Dahil ba sa nangyari ngayon, kaya ka nagagalit? Paano naman ako magagalit? Sana kayo ni Sangkwitsi.
Mula school uniform hanggang wedding gown. Magkasama habang buhay. Shen Yu. Ikaw ang nangako sa akin ng habang buhay, habang nakasuot ng wedding gown. Huwag mong kalimutan ang pinangako mo sa akin. Maging masunurin ka. Ikaw ang unang sumira sa pangako. Kung gusto mong matulog, hanapin mo si Sang Zitzi. Hindi ba siya nag-aral ng ballet? Ano, dahil ba wala siyang dibdib at puwet? Kaya hindi masarap hawakan? Bitawan mo ako. Shen Yu, bakit hindi ko napansin dati na ang talas ng dila mo? Ngayon, alam mo na ba? Shiel, tingnan mo ng mabuti. Ako si Shenyo, hindi si Sang Zitzi. Magdidiborsyo na rin naman tayo. Bakit mo ako basta-basta sinipingan? Maliban sa diborsyo, wala ka na bang ibang sasabihin sa akin? Wala. Aso ka ba? Ah, Ako. Ganoon ba ako kasuklam-suklam sa iyo? Ayos ka lang ba? ayos lang. Shen Yu. Shen Yu. Ay, Xiaoyu, gising ka na? Si Shiel ba ang nagdala sa akin dito? Alam niyang buntis ako. Huwag mo nang banggitin ang lalaking yon. Kagabi na himatay ka. Pagkadala niya sa iyo sa ospital, tinawagan niya agad ako. Sabi niya may mahalaga siyang gagawin. At umalis na agad. Ano ba namang napakahalagang bagay yon? Anong nangyari? Gumagalaw siya. Ang likot niya. Xiaoyu, tungkol sa pagpapalaglag. Sigurado ka bang hindi mo na? Pag-usapan kay Xiao? Mas mabuti kung hindi niya alam. Anong hindi ko alam? Ako. May mukha ka pa bang bumalik? Hindi ka ba natatakot mapunit ang pantalo mo sa kakapilay? May mukha ka pa bang pumunta rito? Niyan. Hintayin mo ako sa labas. Amy, Ayos ka lang ba? May tinatago ka sa akin. Wala. Mas mabuti kung wala. Dahil nagkasundo tayo, walang pagtatago sa loob ng kasal. Magdidiborsyo naman tayo. Kahit meron pa. Hindi na yon bale. Paano tayo unti-unting naging ganito? Hindi maganda. Binugbog si Dr. Yu. Ikaw ang nambuli sa aking siksi. Kaya nasaktan ang binti niya. Dahil hindi ka nagbayad. Hihiwain ko ang mukha mo. Sino ka ba? Anong aso? Ang tumatahol dito? Ang lakas ng loob mo. Ang nagpakawala sa'yo. Hindi ba sinabi kung sino ang kakagabi Miss- mo? Ikaw ang abogadong kinuha ni Sang Kitsi? Bakit? Ngayon, ang mga abogado, hindi na nagbibigay ng legal notice, kundi nagiging taga-alaga ng aso? Ginang Shen Yu, ikaw at si Ginang Yu ay sangkot sa kasong sadyang pananakit. Ang aking kliyente ay formal na magsasampa ng kaso laban sa inyo at humihingi ng bayad pinsala para sa pisikal na pinsala. Pati na rin sa emosyonal na pinsala na may kabuang 50 milyong yuan. Si Sang Siksi mismo ang nagkunwaring nadapa. Tapos kami pa ang magbabayad? Nagnanakaw ka ba? 50 milyon. Hindi namin tatanggapin ang legal notice na yan. Magkita na lang tayo sa korte. Kung gayon, sa korte na lang tayo magkita. Teka, Ano pa ang gusto mo? alis ka na agad? Ito pa ba ang aking? Deti masunuring ginang shi?
Hindi nga siya normal nitong mga nakaraang araw. Ilang beses kanyang sinaktan? 3 beses, sinaktan niya si Dr. Yu ng 3 beses. 3 beses? Kung gayon, sasaktan ko siya ng 4 na beses. Para na rin makaganti ako para sa iyo. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. President Xi, hindi ba natin tutulungan si Ginang Shenyu? Huwag na. Sa tingin ko, kaya na niya ang sarili niya. Opo, mauna na po akong kumuha ng sasakyan. MM. Ikaw. Xiaoyu, dinudugo ka. Tulong! Tulong po! Dali, may senyales ng pagkalaglag ang pasyente. Pagkalaglag? Buntis say Shenyu? Ang anak ko. Shenyu. Buntis ka sa anak natin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nasaan ang bata? Nailigtas ba? Bakit ka nagkukunwaring malungkot? Hindi ba ikaw mismo ang pumirma sa application form para sa abortion? Shenyu, anong karapatan mong magdesisyon? Sa kapalaran ng anak natin? Anong karapatan? Ang magkaroon o hindi ng anak ay kalayaan ko. Bukod pa rito, magdidiborsyo na rin naman tayo. Huwag na tayong magkaroon ng anumang koneksyon. Sinasabi ko sa iyo, kahit matapos pa ang relasyong ito. Dapat ayon sa gusto ko. Xiaoyu, Wala na talaga. Wala na talaga ang bata. Shenyu, Ganoon mo ba talaga ayaw? Sa anak natin? huwag kang malungkot. Buhay pa ang bata. anong sinasabi mo? Ang bata. Buhay pa siya. Nailigtas ko ang bata para sa'yo. Pero ang pagbubuntis ay hindi panandalian. Mahihirapan kang itago ito kay Xiao. Naintindihan ko. Lilipat ako bukas. Lalayo kay Shiel. AL, sobra na si Shenyu. Pinasarado niya ang kumpanyang kaibigan ko. Kailangan mo akong tulungan na alamin kung sino ang nasa likod niya. Hindi na kailangang alamin. Ako. Anong sinasabi mo? Inimbestigahan mo ako. Dahil lang kay Shenyu. Nakalimutan mo na ba ang nakaraan natin? Walang kinalaman sa nakaraan. Para sa reputasyon ng pamilyang Sang, kailangan mong paputulin ang koneksyon ng tatay mo sa kumpanyang nasa dokumentong ito. Kung hindi, kapag kumilos ako at nasaktan siya, huwag mo akong sisihin. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa'yo. AL, kaibigan ko siya. Kung gagalawin mo ang pamilya niya, parang sinasampal mo ako. Gagawin mo ba talaga yan? Sila ang dahilan ng pagkalaglag ng bata ni Shenyu. Buntis pala si Shenyu dati. Sweetie, siya ang umakit kay AL. Huwag ka nang makipagkaibigan sa ganyang katanga. Alam kong nagkamali ako, AL. Huwag ka nang magalit, okay? Hihingi akong tawad kay Shenyu, kasalanan ko. Makinig ka sa akin. Si Shenyu ang asawa ko ngayon. Bilang asawa, responsibilidad kong protektahan siya. Ayokong makita pa ang ganitong pangyayari, lumabas ka. President Xi, ito po ang pinadalang package ng ginang.
Shen Yu. Ganoon ka ba kadesperado? Na umalis sa tabi ko? Shen Yu, dahil wala na ang bata, mag-divorce na tayo agad, para maging masaya kami ni Ayu. Xiao Yu, sigurado ka bang ayaw mong tulungan kitang maglipat? Hindi na, kaya ko na. Parang gumalaw kanina. Talaga? Little one, hello. Ako ang ninang mo. Bobby, nagpanggap lang pala si Shen Yu na nakunan. Paano ka naman niya maririnig ngayon? Paano kung may kakaibang talento ang Bobby mo? Huwag mong maliitin ng iba. Hinding-hindi ko hahayaang mga naka. Ang anak ni Eyal. Hoy, tulungan mo akong gawin ito. Sige na, tara na. Hello po, naakyat na po ang mga gamit ninyo. Ito po ang sinabi ninyo dati. Mga mahalagang gamit na kailangan ilagay ng hiwalay. Salamat po, Manong. Ingat po kayo. Sige po. Bobby. Ito na ang bago nating bahay. Kumusta ka? Hindi ka ba nasaktan? Ang Nomo. Ang nangyari ngayon, siguraduhin mong imbestigahan mo. Bakit ka lumalayo sa akin? Ang sugat sa noo mo, kung hindi ayusin, gagaling na. Ha? Ako na. Huwag kang gumalaw. Sabi ko huwag kang gumalaw. Tapos na. Ibalik sa may-ari. Hindi ako ang may-ari ng singsing na yan. Kailanman. Ang may-ari niyan. Dapat si Sangklitsi. Ganoon na lang ba siya kahalaga sa'yo? Shen Yu, alam mo, hindi ko mabubura ang nakaraan ko. At hindi ko rin siya pwedeng tuluyang pabayaan ngayon dahil may utang akong buhay sa kanya. Hindi mo talaga alam kung ano ang problema natin. Sa mga taong ito, kung sino man, ang dumating sa buhay mo, hindi na mahalaga. Pero ngayon, si Sangkwitsi na ang taong yon. Gusto mong makipagdiborsyo? Hindi ako papayag. Hayaan mo akong wala ka. 2 taong paghihiwalay. Kahit ang korte ay maaaring magbigay ng diborsyo. Naasikaso na ang sugat. Papasundo ko si Yuan sa iyo mamaya. Bukas ay Lunes. Tandaan mong pumasok sa trabaho. Nagresign na ako. Hindi ako pumayag. Ito ay paunawa lamang. Shen Yu, pinapayuhan kitang. Basahin ng mabuti ang mga nakasalungguhit na probisyon sa kontrata ng pagtatrabaho. Kung magre-resign ka ng maaga, bago ang 5 taon ng pagtatrabaho, kailangan mong magbayad ng 20 milyong yuan bilang bayad pinsala. Paalala lang. Bukas ang ika-4 na taon mo sa trabaho. Ang lupit mo. May 1 taon pa. Magandang araw, President She. Magandang araw, President She. Bakit may band-aid? Ang band-aid sa ulo ni President Xi. Ay Hello Kitty pala. Ano nang nangyayari dito? President Xi. Alas 10:30 na. Bakit wala pa si Shen Yu? Ha? Hindi po, President Xi.
Ngayon po si Director Shen. Kaka-apply ko lang kaninang umaga para sa paglilipat ng trabaho. Para magtrabaho sa labas sa marketing. Sa marketing? Hindi ba't parang drug rep yan? Ay nga, mahirap nga ang pagiging drug rep. At kailangan pang madalas makipag-inuman sa mga kliyente. Pero sabi niya, paralisado raw ang asawa niya dahil sa sakit. Kailangan niyang kumita ng mas maraming pera. Kaya kahit mahirap, sige lang. Paralisado ang asawa, kaya naging drug rep at nakikipag-inuman. Nga, Aba, Shen Yu. Ang galing mo talaga. Malalaking tao ang darating ngayon, kaya samantalahin mo ang pagkakataon. Naiintindihan mo? sa wakas, dumating na si President Wang. Ay naku, nahuli ako. Miss Sang, huwag kang magalit, hahaha. Xiao Shen, halika rito. Ito si Miss Sang. Matagal na kaming magkakilala. Shen Yu. Ilang araw pa lang, bakit ka na-demote at naging drug rep? Tinatanong ka ni Miss Sang. Hindi mo ba narinig? Hayaan mo na, kung ayaw niyang pag-usapan ang nakakahiya niyang sitwasyon, huwag na. Huwag na lang. Uminom ka, 3 baso bilang kabayaran. Pasensya na. Ayaw akong painumin ng asawa ko. Sabi niya kapag umiinom ako, pag-uwi ko mamaya, magugulo na naman siya. Nagpakasal ka na pala? Opo, President Wang. 4 na taon na po kasi. Nga pala ang asawa ko. Kilala mo ba si Sang Kitsi? Siya nga, si President Xi. Si President Xi nga. Shen Yu. Ay kaibigan niya. Miss Shen, ang diamond ring na to. Milyon-milyon na to, di ba? Hahaha. Ay, okay lang. Sobrang mahal kasi ako ng asawa ko. Kaya kahit ano, gusto niyang bigyan ako ng pinakamaganda. Kaya wala na akong magagawa. Ang dami mong salita. Shen Yu, bago ka lang nariyasag. Mas mabuting pagbigyan mo si Uncle Lu. Baka maayos na ang dial. Ama naman si Sang Sisi. Sage, inumin natin to. Masaya ka na ba ngayon? Anong hiling mo? Tutuparin ko lahat. Pasensya na po, President Lu. Hindi talaga ako pwedeng uminom. Pero ayoko naman pong saktan ang loob niyo, di ba? Ganito na lang. Sana lang ang gamitin ko. Para sa inyo. Halika, lumabas ka at magsaya. Anong sa ang inumin? Kukunin ko sa'yo ang malaking baso. Uminom ka ng alak. Hindi mo narinig? Maaari ko itong ulitin. Hindi ako uminom ng alak. Shen Yu, inimitahan ka ni Tito Lu na uminom. Binibigyan ka niya ng respeto. Kung hindi mo bibigyan ng respeto si Tito Lu, gusto mo pa bang manatili sa industriyang ito? Ay. Hindi umiinom. Hahaha. Ayos lang. Kung hindi magkasundo ang bibig. Kung gayon, uminom sa katawan. Uminom. Isa lang siyang basurang kasama sa pag-inom. Ang alak na ito ngayon. Uminom ka man o hindi, inom ka. Hayop ka. Umalis ka. AL. Shen Yu. Nabangkarote ba ang kumpanya mo? Bakit kailangan pa rin?
Ang mga empleyado na samahan sa pag-inom para makakuha ng order. Bakit nandito rin si Huo si Kiao? AL, kumain ka rito. Bakit hindi mo ako hinanap? Ano? Naligo ka ba kasama siya? O umihi kayo ng magkasama? AL. Huwag kang bastos magsalita. TSK. Miss, silang dalawa. Nagpapakita ng pagmamahalan doon. Hindi mo naman siguro ako iwan mag-isa, di ba? Third Master Huo. Kilala mo ako? Sino ba sa Jiangkang ang hindi nakakakilala kay Third Master Huo? Gusto ko yang sinabi mo. Mukhang dati, sobrang saya ko sa buhay. Pero hindi ito patas. Hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Shen Yu. Ang bilis mo sumagot. Iniligtas ako ni Third Master. Wala akong dahilan para magtago sa'yo. Ito ang teritoryo ko. Sa teritoryo ko, ang mang-api ng magandang babaeng tulad mo, hindi kita tinutulungan. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Seth. Kung gayon, tinatanggap ko ang paumanhin ni Third Master. Interessant. May karelasyon ka ba? Gusto mo bang makasama ako ngayong gabi? Walang ST, malinis ang health report. Hindi naglalaro ng sugal, droga, o babae. Hindi naghahanap ng seryosong relasyon. Ang galing ko. Paano ang katawan ko? Subukan mo mas magaling. Hu Siqiao, alam mo ang limitasyon mo. Sorry. Young Master Huo. May girlfriend ka ba? Young Master Huo. MM. May girlfriend ka ba? Wala, mabait ako. Hindi ako yung tipo na, kumakain na, tumitingin pa sa iba. May masamang bisyo ba si Young Master Huo? Miss Shen, ang dami mong tanong. Kung hindi mo ako sasagutin mamaya, hindi na ako magpapatuloy. Bosog ka na ba? Anong nangyari dito? Kasal ka na, single ako. Hindi ba pwedeng mag-flirt ang magkaibigan? Kung gusto mong mag-flirt, sa labas ka, hindi siya pwede. Bakit hindi siya pwede? Nagkagusto ka rin ba sa kanya? Young Master Huo. AMM. Pareho tayong single. Kaya huwag na nating guluhin ang iba. Hayaan na lang natin silang magpakita ng pagmamahalan. May punto ka, ang ganda ng babaeng yan, type ko. Aalis na ako kasama ang kasama ko, bebe. Shiyu. Wala nang manggugulo sa atin. Kumain na tayo. May gagawin pa ako. Pinapahatid na kita kay Yuan. Huo si Kiao. Salamat sa paghatid mo sa akin. May nangyari sa iyo sa lugar ko. Kaya't nararapat lang, na ihatid kita pauwi. Pero kung magpapasalamat ka, hindi ba dapat mas direkta ang paraan? Ito ang paraan ko ng pagpapasalamat. Tungkol naman sa iniisip ni Young Master Huo. Kasal na ako. Kaya ang ganitong pabor. Sa susunod na buhay na lang, paalam. Ang babaeng ito. Interessant. AMEA. Shen Yu, alam mo ba ang ginagawa mo? Bakit? Ang bilis naman yatang pinakawalan ka ni Etesang? Hindi ka pa ba tapos mag-eskandalo? Sino ang kaaway mo? Sa tingin mo ba seryoso sa iyo si Hu Siqiao? Isa lang siyang babayro. Gusto ka lang niyang paglaruan. Ang dami ng babae niyan, nakapila na sa 2 kalsada. Ikaw nga, 4 na taon mo nang nilalaro. Shen Yu. Kung naghahanap ka ng kapalit, hindi mo kailangang magmadali.
Hindi si Hu Siqiao ang pinakamagandang pagpipilian. Pero kung ginagawa mo lang ito para inisin ako, hindi na kailangan. Bakit? Kailan pa? Nagsisimula ka na ring maging tagapamagitan? Tutal, magdidiborsyo na rin naman tayo. Kung maghihiwalay, bilisan na natin. Nakita mo naman, marami pa ring nagkakagusto sa akin. Ah. 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 Kakayahan? Bakit mo ako ginaganito? Kung hindi lang bumalik si Sang Tsitsi, hindi mangyayari ang lahat ng ito ngayon. Sa loob ng 4 na taon, hindi pa ba ako sapat na masunurin? Kung gayon, kung 4 na taon na ang nakalipas, tayo ay nagkasama dahil sa kanya. Kung gayon, tapisin na natin. Ako na ang aalis. Shen Yu, nagkakamali ka. Kaya kung makipaghiwalay kay Sang Zizi. Huwag mo nang gamitin ang pagiging mapag-angkin mo para kontrolin ako. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Umalis ka. Shen Yu. Ah. Shen Yu. Sa wakas hindi ka na nagpakita ng kahinaan. Halika, uminom tayo. Emie. Siya. Aray. Uy, teka, anong nangyari sa kanya? Inagaw lang niya ang alak mo. Inagaw mo ba ang babae niya? Ewan ko ba, basta, hindi naman ngayon lang siya ganyan. Pabago-bago ang ugali. Baliw. Uy, baka naman ang asawa niya ay may ibang lalaki sa labas at niloloko siya. Haha, haha. Ay, kuya. Baliw ka ba? Hindi. Anong ginagawa niya? Ito? Ay, bigla na lang. Sinuntok ako. Aray. Nakakatulog pa. Sandali. Ay. Alam kong kasal na si Shiel. Pero 4 na taon na. Hindi ko pa rin alam kung ano ang hitsura niya. Ngayon, may pagkakataon na. Tumawag ka. Uy, tumawag ka. Sabihin mo may nangyari kay Shiel. At papuntahin mo ang hipag ko para sunduin siya. Ako na ang tatawag. AMM, bakit? Hello? Magsalita ka. Shen Yu, ano na naman ang gagawin mo? Ang boses na yan, si Shen Yu. Lasing si Shiel. Padadalhan kita ng address. Sunduin mo siya. Hahaha, upo. Halika, salin. Hindi, anong nangyari? Pagkatapos tumawag, nanghina ka na. Pati ba naman babae mo, inagaw na rin ng iba? Huwag mo akong kausapin, naiinis ako. Shen Yu, Shiel. Hindi kaya. Gusto ng kapatid na magpakasal, hindi pwede. Kung gusto magpakasal, sa labas na lang, hindi siya pwede. Bakit hindi siya pwede? Nakakainis. Ay, saan ka pupunta? Hindi nagmamadali, kukuha lang ako ng bote ng alak. Ang himbing ng tulog. Siguro walang mangyayaring masama. Miss Shen, Emie, bakit ka nandito? Ako. nandito ako para sanduin si Shiel.
Kaya pala, ikaw pala ang asawa ng pangalawa. Ikaw nga. Nasaan siya? AL. AL, anong nangyari sa'yo? Patawad. Patawad, patawad. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa akin. Sa tuwing naisip kong maghihiwalay tayo, magkakaroon ka ng ibang lalaki. Hahalikan ka, yayakapin ka. Magiging baliw ako sa selos. Hindi. Sa akin ka lang. Siyempre, sa'yo ako. Siyempre, sa'yo ako. AL, lasing ka na. Uwi na tayo. Pangako mo sa akin. Pangako mo na hindi ka makikipaghiwalay sa akin, ha? Shen Yu, Tingnan mo ng mabuti. Sino ako? Shen Yu. Mahal kita. Huwag kang tumingin. Umalis ka. Lumabas ka. Bakit ka umiyak? Ano? Si Sangkwitsi, hindi ka nasisyahan. Kaya dito ka nanggugulo sa akin. Pinuntahan mo ako sa club? Hindi ko naman kayo ginulo. Ako, bilang asawa, ayos pa rin naman, di ba? Hindi, Shen Yu. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Lasing ako kahapon. Hindi ako masyadong malinaw ang isip. Napagkamalan kitang si Sang Ziwi. Tama na. Pagod na ako, Shiel. Ayoko nang marinig ang ga. Puro butas mong kasinungalingan. Wala akong pakialam kung lasing ka lang, o kung lumabas ang tunay mong nararamdaman dahil sa alak. Wala na yan. Maniniwala ka sa akin. Hindi talaga yan ang nakita mo. Huwag na tayong magsayang ng oras. Maghiwalay na tayo. Bakit hindi ka maniwala sa akin? Shen Yu, ganoon ka ba kadesperado? Naiwan ako? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Gusto mong subukan? Subukan mo. Ang bilis mong gustong kumawala sa akin. Dahil ba kay Hu Sikiao? O dahil may iba ka na? Ngayon, nagsiselos ka ba? O kaya naman, maghihiwalay na tayo. Pero ngayon mo lang ako minahal. Kung hindi ka pipirma sa kasunduan, ay dedemanda na lang kita para sa diborsyo. Para lang makipaghiwalay sa akin. Talagang gagawin mo ang lahat. Ay dedemanda kita bukas para sa diborsyo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kinsu. Sa tingin mo ba matatakot ako? Huwag mong kalimutan. Ikaw ang pumayag sa diborsyo.
Pero ako, nagsisisi na ngayon? Gago ka. Gago ako. Ha? Siya Oyu, masamang pakiramdam ni Lolo. Bumalik na kayo ni AL dito. Kumain ka pa. Sobrang dami. Hindi ko kayang ubisin. Anong nangyari? Siya Oyu, may sakit ka ba? Nabalitaan kong na-ospital ka raw kamakailan. Anong nangyari? Hindi naman malala. Masama lang ang tiyan ko. Halos gumaling na ako. Hindi pwede yan. Bukas, lumipat ka na sa lumang bahay. Sige po, Lolo. Pahanda ako ng mas maraming, paborito mong pagkain, para lumakas ka. Lolo. Sa totoo lang, kami ay. Ubo, ubo. Ubo. Lolo, ayos lang po ba kayo? Ayos lang, ayos lang. Matanda na ako, wala nang silbi. Sa edad kong ito, hindi ko na alam kung ilang beses ko pa kayong makikita. Lolo, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Malakas pa po kayo. Mula ngayon, dapat po kayong uminom ng gamot sa tamang oras. Kung gayon, mananatili na si Xiaoyu at hindi na alis. Araw-araw, babantayan si Lolo sa pag-inom ng gamot, okay po. Opo, Lolo. Mabuti, hehe. Sinasadya mo yan. May sakit si Lolo. Natural lang na manatili kami para alagaan siya. Alam mo naman, na sinasadya lang ni Lolo ang mga sinasabi niya, pero pumayag ka pa rin. Wala akong pakialam kahit manatili pa ako para alagaan si Lolo. Hindi tayo dapat magkasama. Anong ginagawa mo? Nasa labas pa si Lolo. Pag-arte lang to. Huwag masyadong seryosohin. Hindi pa umalis si Lolo. Kung titigil tayo ngayon, pagdududahan niya ang kakayahan ko. Paano kung bigla siyang pumasok? Hindi kasing kapal ng mukha mo si Lolo. Ikaw ngayon, ang lumalapit sa akin. Young Master Hu. Shen Xiaoyu, may inayos akong salusalo. Kasama ang ilang chief physician. Pupunta ka ba? Sige, ipadala mo sa akin ang address, papunta na ako. Huwag kang maingay. Ha? Hindi ako nagbibiro. Anong sinasabi mo? Hindi ikaw ang tinutukoy ko. May kailangan lang akong asikasuhin. Sige, ipadala mo sa akin ang address. Pupunta ako agad doon. Sasabihin ko sa iyo, alis ako. Ako na ang bahala kay Lolo. Hindi pa tayo nagsisimula. Kailangan mong bumalik ng 11 oras 30 minuto. Kung gayon, ayos na, Miss Shen. Sana maging maayos ang ating kooperasyon. Paumanhin. Ay, President Liu, ano man ang mangyari. Kasama ako sa kooperasyon. Bakit hindi mo ako inuman? Oh. Baka naman, dahil maganda si Miss Shen, kaya sa kanya ka lang umiinom? President Hu, anong sinasabi mo? Dahil magkasama na tayo sa kooperasyon, marami tayong inumin ngayong gabi. Natatakot ba ako sa inyo?
Haha, ayos lang. Sage, laban. Inuman. President Liu, hindi pa ako busog sa inuman ngayong gabi. Bukas ulit. Xiao Shen, kailangan mong ihatid siyang Master Hu. Nang ligtas sa bahay. Marami siyang nainom para sa'yo ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Tara na, alis na tayo. Ingat ka. Ang lakas pala uminom niyang Master Hu. Ikaw naman. Hayaan mo na dahil din naman sa akin. Kaya siya nalasing ng ganyan. Ihahatid ko na siya hanggang dulo. Manong, tara na. Hu Siqiao, nasaan ang bahay mo? Baby. Pwede bang sa iyo ako matulog ngayong gabi? Manahimik ka. Manong. Sa pinakamalapit na hotel na lang po. Sige po. May curfew sa lumang bahay. Kailangan makabalik bago mag-negatibo 11:30. Bumalik ka sa lolo mo. AMM. Hindi sa sarili niya sumuka. Sa akin pa. Pinahirapan mo akong ihatid ka. Kaya kukuha ako ng damit mo. Bakit ka nandito? Ako nga dapat ang magtanong sa iyo. Bakit suot mo ang damit ni Hu Siqiao? Nasa loob siya? Sinusundan mo ako? Shen Yu. Nakipagtalik ka sa kanya? May sakit ka ba? Tatanungin kita ulit. Nakipagtalik ka ba sa kanya? AL. AL. Shen Yu, ang galing mo talaga. Dinala mo siya dito ngayon. Para hulihin kami sa akto, di ba? Bakit ka nandito? Pinuntahan kita sa bahay. Nakita kitang lumabas. Kaya sinundan kita. Anong nangyayari? Huwag ka nang magkunwari. Ikaw ang nagpapunta kay Shiel dito, di ba? Dahil hindi mo kami nahuli ni Hu Siqiao sa kama. Dismayado ka, di ba? Kaya inaamin mo na may nangyari sa inyo ni Hu Siqiao. Nakipagtalik ako kay Hu Siqiao. Masaya ka na ba? Hindi ba ang gusto mo lang? Ay akusahan ako ng pangangaliwa habang kasal. Para umalis ako ng walang dala? Kayo talagang dalawa. Magkapareho kayo. Shen Yu, huwag mong ilihis ang usapan. Akala ko, may mahalaga kang trabahong asikasuhin. Kaya ka lumabas ng gabi. Hindi pala, nagtatago ka lang ng lalaki. Ano ako sa'yo? Ano ang tingin mo sa 4 na taon natin? Ikaw? Ano ang tingin mo sa 4 na taon natin? At saka, kailan ka? Ganyan ka na ba kaseryoso sa akin? Tatlong taon at 4 na taon. Palagi kong hinuhulaan kung kanino nakatingin ang mga mata ni Shiel. Mayroon ba siyang kahit isang segundo na tumingin sa akin? Paulit-ulit na pag-asa at paulit-ulit na pagkabigo. Shen Yu. Shen Yu. Shen Yu. Shiel. Mag-add tayo sa WeChat. Ha? Shiel. Actually, ako? Gusto ng girlfriend ko sumali sa study group ninyo.
Sana alagaan mo siya. Salamat. Salamat. Dahil sa'yo, ako. Actually, gusto kita. Shen Yu, simulan gayon. Hindi na ako. Maghihintay sa'yo. Shen Yu. Ikaw ang kasama ni Hu Siqiao kanina, kaya nagkaroon ng maling akala. Dapat ako ang magalit, di ba? Ikaw ang kasama ni Hu Siqiao kanina. Dapat ako ang magalit, di ba? Shen Yu. Dapat pumasok ka kanina. May bakas pa ng init ng katawan ko sa kama ni Hu Siqiao. Gusto mo bang kumpirmahin ulit? Sinasadya mo bang sabihin yan? Para lang galitin ako? Bakit? Si President Xi, isang beses lang niloko. Galit na agad. Bakit ko kailangan? Paulit-ulit na tiisin. Kayo ni Sang Quitsi na magkasama? Bakit ko kailangan? Paulit-ulit. Na iharap ang mukha ko. Para sampalin niyo? Kailan ko siya nakasama? Shen Yu, sa pagitan nating dalawa, bakit mo laging idinadamay si Sang Sisi? Sinabi ko nang tapos na kami, wala na kaming relasyon. Wala na kaming relasyon. Walang relasyon. Baka nakalimutan na ni President Xi. Paano tayo nagpakasal, di ba? Tama na. Nagalit na siya. L. Ayaw mo lang sa lahat ng bagay. Nawala sa kontrol mo. Kahit 4 na taon na ang nakalipas, umalis si Sang Quitsi. O ngayon na gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Ganyan ba talaga ang inisip mo? Pagod na ako. Tapisin na natin. Dahil ba kay Hu Siqiao? Talaga bang nagkagusto ka sa kanya? Pumapayag ako. Napag-isipan niyo na ba ng mabuti? Kusa ba kayong naghihiwalay? Ang mapakasalan ng taong lihim mong minamahal ay parang nanalo sa loto. Pero sa huli, ito ay isa lamang. Transaksyon ng pag-ibig na hindi kailanman naging totoo. Napag-isipan ko na ng mabuti. Dapat lang. Mula ngayon, ang ating mga mundo ay hindi na dapat magtagpo. Shen Yu. Kung ito ang resulta na gusto mo, kung gayon, handa akong palayain ka. Mayroon kayong 30 araw na cooling off period para sa diborsyo. Kung magbago ang isip niyo sa panahong ito, bumalik kayo para bawiin ang aplikasyon. Hindi na kailangan. Bakit? Hindi mo na kayang maghintay ng 30 araw? Baka nagmamadali ka. Shen Yu. Hindi maganda ang pakiramdam ni Lolo kamakailan. Pwede bang hintayin natin ang tamang panahon para ako ang magsabi sa kanya? Huwag kang mag-alala, hindi ka matatagalan. May 30 araw naman na cooling off period. Naniniwala akong kaya mong ayusin yan. Ang bahay na yon, sigurado ka bang ayaw mo? 4 na taon din tayong nanirahan doon. Hindi na kailangan. Ang mga ari-arian na ibinigay sa akin ni President Xi ay sapat na sa loob ng araw na ito. Ayusin ko na ang mga gamit ko at aalis na ako. Gayong diborsyado na tayo. Hindi mo na kailangang magtrabaho bilang medical representative at hostess. Sa totoo lang, sa posisyon ng director ng control center. Walang mas angkop kaysa sa iyo. Siyempre.
Nalaman na ba kung sino ang kumuha ng litreto ni na Shen Yu at Hu Siqiao? Nalaman na ba? Nasusunog. Kumusta? Ayos ka lang ba? Nandito ka na pala. Nagugutom ka ba? Hindi ako nagmamadali. Sa susunod, tandaan mong isuot ang sapatos mo. May kama naman pero mas gusto mong matulog sa sofa. Shiel, ang kasal natin ay isang transaksyon. Hindi pag-ibig. Kung hindi mo kayang magbigay ng tunay na damdamin, huwag mo akong pigilan sa pag-alis. Shen Yu. Pwede mo akong kamuhian. Pwede mo akong murahin. Pero ikaw lang ang magiging akin. Kahit mamatay pa, ang lapida ko rin ay katabi ng sa iyo. AL, saan tayo pupunta? Sa airport. Ha? Ipapasyal mo ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Para nakapaghanda ako. Ikaw? Ito? Hindi tayo. Inaalis mo ako. Bakit? Para. AL, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba kayo ni Shen Yu ay nag-divorce na? Wala nang humahadlang sa atin ngayon. Pero ngayon naman, ay ipapadala mo ako sa Amerika. Ang taong sumalakay kay Shen Yu, sa ibaba kanina, ikaw ang nagutos, hindi ba? Ang galitreto niya kasama sa Hu Siqiao, ay ikaw din ang nagpakalat, hindi ba? Hindi ako. Nang makunan siya, sinabi ko na ayaw ko nang makita ang anumang pananakit sa kanya. Sang Zesi, binalewala mo ba ang sinabi ko? Hindi, AL. Hindi ko binalewala ang sinabi mo. Gusto ko lang makasama ka. AL. Huwag mong kalimutan. Ako ang gusto mong pakasalan noon. Ikaw din ang umalis noon. Sang Zifi, 4 na taon na ang nakalipas. Tapos na tayo. Apos na. Hindi pa tapos. AL, noon. Ako ang nagligtas ng buhay mo. Ikaw nga ang nagligtas sa akin noon. Kaya binayaran kita ng mahigit 20 taon ng pagpapalayaw. O gusto mo pa ng higit? Ang buhay ko? O ang aking ari-arian? Gusto ko lang ang pagmamahal mo. AL, nagkamali ako. Patawarin mo ulit ako, please. Matagal na tayong hindi na makakabalik. Makakabalik tayo. Bakit hindi tayo makakabalik? Dahil ba kay Shen Yu? Mahal mo na ba siya? Naayos ko na ang lahat para sa iyo. Sa Amerika, bumaba ka na. May magandang balita ako para sa iyo tungkol sa pamilyang Shi. Magugustuhan mo. Handa ka na bang tanggapin ang bagong pag-ibig? Hu Siqiao, niloko kita noon. President Xi, asawa niyo po ba yan? Hiwalay na kami. Kung sino ang gusto niyang makita, at kung ano ang gusto niyang gawin, wala akong pakialam. Ma'am, totoo nga naman. Narinig ko sa mga tao sa kumpanya ngayon na siyang Master Huo ay araw-araw na pumupunta sa kumpanya para hanapin ang ginang. Hinahanap si Miss Shen. Hindi lang ako kasal na. May anak pa ako sa tiyan ko ngayon. Ahaha, may meeting pa ako.
Mauuna na ako. Ah, Ano ang sinabi mo sa kanya? Bakit siya umalis? paumanhin. Maliban sa mga bagay tungkol sa trabaho, wala akong sasabihin. Dahil nagkita na tayo. Ihahatid na kita pawi para samahan si Lolo kumain. Pwede naman siguro, di ba? Ginagamit ba ni President Xi ang kanyang kapangyarihan para pilitin ako? Huwag kang magkamali. Si Lolo ang nagpilit sa akin na iuwi ka. Kulang ba sa tao ang grupo kamakailan? Hindi naman, bakit mo natanong? Lolo, Kung gayon, bakit? Kahit isang bahay lang ang tinitirhan. Ang apo sa tuhod ay laging abala at hindi makita. hindi ba dahil sa kanya na araw-araw ay gumagawa ng gulo? Si Xiaoyu ang asawa mo. Kung hindi mo siya binibigyan ng trabaho, sobrang abala niya. Kung ganito, kailan pa ako? Ang matandang ito, makakakita na, apo sa tuhod. Malapit na, Lolo. Ginagawa namin ang lahat gabi-gabi. Ginagawa namin ang lahat gabi-gabi. Ha? Sino ang sumipa sa akin? Ahem. Ayan, namumula na ang mukha mo. Uminom ka ng mainit na tubig. Uminom ka ng mainit na tubig. Dahil sa mga pinagsasabi mo. Hindi, anong ibig mong sabihin na ginagawa namin ang lahat gabi-gabi? Hindi ba? Anong ginagawa mo? Huwag kang gumalaw, nanonood si Lolo. Niloko mo ako. Nanonood din ako. Tingin mo ba tanga ako? Niloko mo na ako minsan, akala mo ba? Hindi naman kita niloko, di ba? Sabi ko na nga, nanonood si Lolo. Humanda ka sa akin. Matulog ka sa sofa. Papatulugin mo ako sa sofa? Bakit? Shiel, sinasabi ko sa iyo, huwag kang sumobra. Peke lang ang kasal natin ngayon. Nasa labas si Lolo. Buong gabi ka bang tinitigan ni Lolo? O bababa na lang ako ngayon? At amin kay Lolo, pupunta na ako ngayon. Hindi. Pupunta na ako ngayon para sabihin kay Lolo. Nahiwalay na tayo. Seth, Shiel, Ikaw, Hindi. Ikaw muna ang yumakap sa akin. Saan ka pupunta? bakit sumunod din siya? Hindi ba kayo hiwalay na? nagbisina ka ng malakas sa gabi. Mabuti na lang at hindi sumama sa Lolo. Pinag-isipan ko ng mabuti.
Ano ang iniisip mo? Handa akong maging ama ng bata. Sabi ko, ituturing ko ang anak mo, na parang sarili kong anak. Shen Xiaoyu, handa ka bang tanggapin ang panliligaw ko? Ayaw ko nga sa tunay na ama ng anak ko. Bakit mo iniisip na gugustuhin kita? Huwag kang mag-alala, hindi siya pupunta. Maraming sismosa. Walang tao. Kayo ba? Huwag kang mag-alala, sanay na kami sa pag-away simula pagkabata. Huwag kang masyadong isip bata. Shen Yu. Hu si Kiao. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Sedge, ihahatid kita sa ospital. Ibaba mo ako. Ganoon ka ba katakot na dalhin kita sa ospital? Dahil ba may tinatago ka sa akin? Wala. Pangalawa, hindi pa ako nakakasakay. Shen Yu. May tinatago ka ba talaga sa akin? Hindi dapat malaman ni Shiel na hindi ako nakunan. Shen Yu, may masakit pa ba sa iyo? Ang tungkol sa bata. Alam ko na. Pananatilihin ko ang bata. Wala kang kinalaman dito. Alam ko kung ano ang inaalala mo. Pero hindi ko balak bumitaw. At hinding-hindi ako bibitaw. Malusog ang bata, pero ang kondisyon ng iyong katawan ay napakasama, kulang sa nutrisyon at matagal na pagkapagod. Binawi mo ang aplikasyon sa diborsyo? Hindi, anong karapatan mo? Bago ka gumawa ng kahit anong bagay, pwede mo ba akong konsultahin? Napagkasunduan na. Tutulungan kitang itago ito kay Lolo. Niloko kita tungkol sa bata. Pero dahil nagpasya na ako, napanatilihin ang batang ito. Pananagutan ko siya. Ang sinasabi mong pananagutan ay ang paulit-ulit na pagpunta sa ospital, ang mag-isa mong pagharap sa lahat, at ang pagpapahirap mo sa sarili mo ng ganito. Hiwalay na tayo. May kinalaman pa ba yan sa'yo? Sige, huwag ka nang magalit. Sabi rin ng doktor, hindi ka dapat masyadong ma-stress ngayon. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Shiel. Para sa bata, kaya ka lang siguro. Nagiging malumanay at mapagparaya. Ano? Buntis si Xiaoyu. Ay naku, sa ospital, hindi makakain ng maayos. Hindi rin makatulog ng maayos. Buntis siya. Paano siya mananatili sa labas? Ipaubaya mo sa akin. Punta sa ospital, sunduin ang aking mahal na manugang, Ara. Opo. Shiel, sinabi ko na sa'yo na hindi mo na kailangan. Xiaoyu, gising ka na. Lolo, May masakit ba sa'yo? Sinabi ko na sa inyo. Dahan-dahan lang. opo. Lolo, bakit ka nandito? Hihintayin kita sa bahay. Shiel.
Sia Oyu, huwag kang mag-alala. Ang walang kwenta kong apo ay pinauwi ko na. Simula ngayon, ako mismo ang sasama sa'yo, apo. Doon ako matutulog. Teka, Lolo. AMM? Paano po kayo pupunta sa ganoong lugar? Ayos na po ako. Pwede na po akong umuwi ngayon. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng apo ko? Umuwi ka. AMM. Hindi ko po yon ibig sabihin. Sinasabi ko sa'yo, dahil sa lolo, hindi kita papansinin. Pero tungkol sa diborsyo, hindi pa tayo tapos. Xiaoyu. Xiel. Aray, Xiel. Xiel, anong ginagawa mo? Shen Xiaoyu. 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 Bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Ayos lang ba ang Bobby? Na-miss mo ba ako? Bulaklak para sa maganda. ha? Anong ibig mong sabihin? Hu Qiaosan, sa harap ko pa talaga nilalandi ang asawa ko? Manahimik ka, ex-husband. Tama na, huwag na kayong mag-away. Anong gagawin mo? Siyempre, magdadala ng bulaklak, pampalakas, at magiging ama ng bata. Xiaoyu, pag-isipan mo ako. Hindi, Xiel, anong ginagawa mo? Huwag mo akong pilitin na kalabanin ka. Binalaan kita. Kung magpapatuloy ka pa, ang headline bukas ay ang pagkamatay ng tagapagmana ng pamilyang Hu. Kakayanin mo ba? Xiel. Bitawan mo. Xiaoyu, anong nangyari? Pumayag ka na? Ang alok mo. Hindi ko muna pag-isipan. Salamat sa pampalakas. Pero hindi ko tatanggapin ang bulaklak, hindi angkop. Ang anak ko ay hindi kailangan ng ama. Xiaoyu, pinapaalis mo ang ama pero ititira mo ang anak. Ang galing mo. Tandaan mo, tawagan mo ako. Tawagan mo ako. Huwag kang magpakita sa akin. Uy, kararating ko lang ako. Uy. Ha? Sabi ni Lolo, bawal daw sa buntis ang soft drinks. Dapat uminom ng maraming mainit na tubig. Sabi ni Lolo, maganda raw yan sa likod. Hoy. Bawal magbuhat na mabigat ang buntis. Sabi ni Lolo. Lolo na lang ng lolo. Magpahinga ka na. Ikaw ba si Hulua? Shen Yu, handa na ang pagkain. Sabi ni Lolo, huwag palampasin ang 3 beses na pagkain. Ang buntis sa panahon ng pagbubuntis. Ganito ba kalaki ang pagbabago ng emosyon? Gaano katagal kaya to? Young Master. Hindi kaya. Hindi lang reaksyon sa pagbubuntis ng madam. Kundi simpleng hindi lang siya masaya sa'yo. Hindi masaya sakin? Paano naman? Natatakot ako na. Dahil sa pagtutol niya sakin, mapektuhan ang emosyon at katawan niya. Sadyang ginagamit ko lang ang pangalan ni Lolo. Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko? Hindi sapat. Sobra-sobra na nga. Sa ganyang paraan, young madam, paano niya malalaman na nag-alala ka sa kanya? Ang isipin lang niya ay, sinusunod mo lang ang utos ng lolo. Ha? Ang ibig kong sabihin, isipin ng madam na, para lang sa lolo at sa bata ang ginagawa mo, hindi para sa kanya. Naintindihan ko. Yuan, ihanda ang sasakyan. Xiaoyu, Niyan. Bakit ka nandito? Hindi ba sabi mo abala ka sa ospital kamakailan? syempre dahil may nagpakain.
Shiel, anong ginagawa mo dito? Abala ako, wala akong oras para murahin ka. Ano na naman bang kabaliwan ang ginagawa mo? Hindi sapat. AMM. Ito ang pinakabagong kagamitan na idinonate ko sa ospital. Sa ngalan ng Public Welfare Foundation. Pumayag ang direktor na bigyan ka ng 0 araw na bakasyon. Maghanap ka ng oras para bisitahin si Shen Yu. Shiel, anong gusto mong gawin? Gusto mo akong suhulan? Gusto mong ipalaglag ni Xiaoyu ang bata at hayaan siyang magtiis? Bilang kapalit mo, sasabihin ko sa'yo. Bawal ang maingay sa ospital. Niyan, nagkakamali ka sa akin. Nakita ko kasi na si Shen Yu kamakailan. Ay may matinding morning sickness at hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sa tingin ko, marahil kung kasama niya ang pinagkakatiwalaan niyang tao, mas gagaan ang kanyang pakiramdam. Kaya pala gusto mong pumunta ako sa bahay mo. Para samahan si Xiaoyu ah. Mamatay ka ba kung diretsuhin mo? Hayaan na, hindi ka naman madaldal. Hindi naman ito bago. Hindi na kita papansinin. Si Xiaoyu ang pinakamahalaga, tara na. Sige. Nasa malapit lang ako sa ospital. Para sa isang bagay, nagkataon lang na nakita ko siya. Sabi niya na mi-miss ka niya, kaya sinama ko na lang siya. Para makita ka. Huwag mo muna siyang pansinin. Sasabihin ko sa'yo, parang nagbago siya kamakailan. Ha? Simula nang malaman niyang buntis ako, palagi siyang nasa paligid ko. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya. Kung hindi lang dahil kay Lolong gayon, hindi ako babalik kasama siya. Kung gayon, utusan mo lang siya. At alagaan mo ang sarili mo. Hindi ba't dati ayaw na ayaw mo sa kanya? Bakit ka sumama sa kanya? Sa pagkakataong ito, tama siguro ang ginawa ko. Kahit sa ngayon, masaya siya. Niyan, oras na ng hapunan. Bakit hindi ka nalang kumain bago umalis? Hindi ba masyadong abala? Hindi abala. Nagsimula na akong magluto, sandali lang. Aba, sabi ko na nga ba? Nagpapayat ka na naman. May babi ka na. Kailangan mo pa rin kumain ng maayos, di ba? Lalo na tang si mismo ang nagluto. Umupo na lang tayo at mag-enjoy sa serbisyo. At ipagawa sa kanya ang lahat para maubos ang samang loob. Sige, handa na ang pagkain. Lahat ng mga paborito mong ulam. Coincidence lang to, no? Paano niya malaman? Kung ano ang gusto kong kainin? Hindi to coincidence. Hindi ka kumakain ng baka o tupa. Gusto mo ang seafood. Hindi ka mahilig sa matamis, gusto mo ang maanghang. Hindi ka rin mahilig sa gulay. Nakapagkasama na tayo ng 4 na taon. Alam ko na ang mga gusto mo. Alam ko na yan. Sige, kumain ka ng marami. Kahit anong mangyari, ang buntis ang dapat unahin. Kain ka na, yan. Niyan. Salamat sa iyo ngayon. Mas gumanda ang appetite ni Shen Yu. Kumpara sa dati, kung may free time ka sa susunod, welcome ka pa rin pumunta. Para makasama siya. Kung kailangan mo ng tulong, tawag ka lang sa akin. Si Xiaoyu ay best friend ko. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Ako mismo ang maglalaan ng oras para samahan siya. May iba ka pa bang kailangan? Ha? Sa lahat ng kilala ko, ikaw ang pinakakilala kay Shen Yu. Gusto kong malaman, ano ang dapat kong gawin? Para magbago ang tingin niya sa akin? Para tanggapin niya ako. Xiao, huwag mong sabihin. Talagang nahulog ang loob mo sa Xiaoyu namin. At gusto mo siyang balikan? O dahil lang ba, nabuntis siya sa anak mo? Madam, Anong nangyari sa inyo? Bakit ang pangit ng kulay ng mukha nyo? Sa puso ko, Sai Shen Yu ay Sai Shen Yu. Walang kinalaman sa bata. Siya lang ang gusto ko. Xiao, huwag mong sabihin. Talagang nahulog ang loob mo sa Xiaoyu namin. at gusto mo siyang balikan? O dahil lang ba, Nabuntis siya sa anak mo. Shen Yu, 4 na taon na. Hindi pa ba malinaw sa iyo? Kung may puwang ka sa puso ni Shiel? Sino yan? Wiao Yu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Halika, umupo ka muna. Dahan-dahan. Masakit ba ang binti mo? Parang kinakabag. Tingnan ko.
Dahan-dahan lang ako. Masakit din ang tiyan ko. Gumagalaw siya kanina. Ah, Baby, Ako ang papa mo. Gumagalaw nga. Gumagalaw nga. kung hindi dahil sa bata sa tiyan ko, siguro sa buong buhay ko, hindi ko na makikita ang ganitong Shiel. Parang tinatawag niya ako. Shen Yu. Ha? Mula ngayon, hindi mo na kailangang gawin ang mga ito. Anong ibig mong sabihin? Sa panahong ito, salamat sa pag-alaga mo. Pero hindi natin kailangang magpatuloy pa para lang sa bata. Hindi, akala mo ba ang bata ang pinapahalagahan ko? Xiaoyu. Ikaw ang palagi kong pinapahalagahan. Matutulog na ako. Hindi, pakinggan mo muna ako ngayon. Ang dahilan kung bakit ko nagustuhan ang sanggol ay dahil siya, ang anak natin. Mahal kita kaya, inaasahan ko rin ang kanyang pagdating. Ano ang sinabi mo? Mahal kita, Mahal mo ako? di ba? Shen Yu, 4 na taon na tayong magkasama. Huli ko nang napagtanto na matagal na akong nahulog sa'yo. Mahal kita. Siya ay narito kagabi. Magdamag. Mahal mo ba talaga ako? Shen Yu. Huwag kang gumalaw, asawa ko, matulog ka pa. Dapat ba akong maniwala sa'yo? Hello. Nasaan ang bituin? Salamat. Ngayon mo ako niyaya. Sa wakas ay natuklasan mo na mas bagay ako na maging ama ng anak mo kaysa kay Shiel? Ang anak ko. Sapat na ang isang inang nagmamahal sa kanya. Oh, ayaw ng ama, ayos lang. Tiyuhin, pwede naman siguro. Hindi ka comfortable ngayon. Palagi kang nangangailangan ng isang mag-alaga sa'yo, di ba? Ang mag-alaga sa akin ay pwedeng kaibigan, best friend o kahit nurse. Pero hindi ikaw. Hu Sikiao. Wala akong romantikong nararamdaman para sa'yo. Kahit na naghiwalay kami ni Shiel, ang 4 na taong relasyon namin para sa akin. Ay hindi mapapalitan. Salamat sa tulong mo nitong nakaraang panahon. Kung gusto mo, pwede tayong maging magkaibigan. Kung ayaw mo, ayos lang din. Shen Yu, nakakabagot uminom mag-isa. Bakit? Sa tingin mo ba, Ako ay isang. taong mahilig manggulo? Dahil ganyan ka kasimple. Bilang kaibigan mo. Hindi rin ako pwedeng maging pabigat, di ba? Tara. Ay, ang sarap ng hapunan. Next time, sabay tayong manood ng bituin.
Hindi dapat sanayin ang mga lalaki. May isang tao diyan, kailangan mag-effort. Nakakakaba talaga. See you next time, bebe. Shen Yu, hindi bagay sa'yo sa Hu Siqiao. Hindi bagay sa'yo si Hu Siqiao, bagay. Bagay ba ako sa'yo? Shen Yu, ano ang dapat kong gawin? Para bumalik tayo sa dati? Xiao Yu, hindi ka naman siguro inaapi ni Shi El kamakailan. Di ba? Xiaoyu. Ang laking balita ng pagbubuntis. Bakit hindi mo sinabi kay Papa? Ay, Lolo, batiin po kita. Hihe, sa wakas ay magkakaroon na ng tagapagmana ang pamilyang Shi. Ang Xiaoyu namin ang tunay na bayani. Dapat nating bigyan ng magandang gantimpala ang Xiaoyu namin. Ay, hi. Sa loob tayo mag-usap. Ay, kaya pala pumaya si Xiaoyu. Nitong mga nakaraang araw, buntis pala siya. Mabuti ang pagbubuntis. Kapag may bata na sa tiyan, ang lolo ng pamilyang Shi, at si Shi El ay wala akong oras para magpaligoy-ligoy sa'yo. Kung gayon, diretsahin ko na, ha? Ang papa mo, ako. Hindi ba't may pinuhunan akong proyekto kamakailan? Ang lahat ng koneksyon ay naayos na. Pero bakit may idadagdag na taripa? Hindi ba't iniisip ko na ang kumpanya ninyo ay madalas ding bumibili? Pakisabi kay Shiel, tulungan din akong bumili ng kaunti. Hindi naman malaking halaga, di ba? Hahaha. Hindi naman malaking gastos. Pero kung idadagdag ang nakuha mo, Sa pamilyang Shi sa loob ng 4 na taon, kaya mo pa bang bayaran? AMEA. ang layo naman ng usapan mo, no? Kulong ng manugang sa biyenan. Bakit pa pag-usapan ang pagbabayad? Pakinggan mo. Mula ngayon, maglingkod ka ng mabuti sa pamilyang Shi. Sundin mo ang kagustuhan ni Shiel. Kahit konting pera lang na nahuhulog sa kanyang mga daliri. Lumabas, sapat na para sa atin habang buhay. Pakinggan mo. Mula ngayon, hindi ka makakakuha ng kahit isang piso. AME. Hindi mo ito mapipigilan. Hindi rin nasa sayo yan. Magkano? Nakikita mo, mas naiintindihan ako ng manugang ko. Kung alam ko lang na ganito, diretso na sana ako sayo. Kailangan ko 30 milyon. Sige, tulad ng dati. Makikipag-ugnayan sa'yo si Yuan. Ha ha ha. Sa loob ng 4 na taon, ilang bises ba talagang hinawakan ni Shiel sa likod ko? Ang mga extortion na gawa ni. Shen Yanfeng? Kaya pala lahat ay nag-isip na ako. Ay umaasa kay Shiel. At kailangan kong yumuko sa kanya. Ngayon, ano pa ang karapatan ko? Nagalitin siya sa pagwawalang bahala niya sa akin? Magdidiborsyo na kami ni Shiel. Mula ngayon, huwag mo nang isipin. Humingi ng pera sa kanya. Xiaoyu, hindi mo dapat sinasabi yan. Kasi, kakapahayag lang ni Lolo Shen na magandang balita mo. Pagbubuntis lang ang ipinahayag. Hindi naman ipinahayag na. Hindi na maghihiwalay habang buhay. Sa loob ng 4 na taon, hindi ako tinanggihan ni Shiel. At ngayon din. Nang makita si Shenyu, na dinala ko ng ilang minuto, agad siyang dumating. Hindi talaga mukhang maghihiwalay. Siguradong ayaw lang magbigay ng pera. Ng masamang babaeng si Shen Yu. President Shi, haha. Siguradong nagtatampo lang si Xiaoyu sa akin. Paano kayo maghihiwalay? Haha. Ako at si Yu. Chanel. Hindi mo kailangan. Maging blood bag ng pamilya ko. May ganitong ama. Wala akong magagawa. Pero kailangan mo akong bigyan ng kaunting dignidad. Maghihiwalay na kami ni Shen Yu. Ikaw. Narinig mo? Maghihiwalay na kami. Kaya mula ngayon, Huwag ka nang magpakita sa pamilyang Shi. bahala ka sa buhay mo. Sandali, alam ko na. Siguradong si Xiaoyu ang dahilan. Kung bakit ka nakikipaghiwalay, di ba? Ang batang yan, hindi niya alam ang halaga ng buhay niya. Huwag kang mag-alala. Ngayon maayos ko siyang tuturuan. Hoy. Ay,
Ito ay pribadong bagay sa pagitan namin ni Shen Yu. Walang sinuman ang may karapatang makialam. Dahil hindi ka gusto ni Shen Yu, mula ngayon, ang pintuan ng pamilyang Shi ay hindi mo na rin matatapakan. Dalawang salita lang, gusto mo na akong paalisin? Tingnan natin. Xiaoyu, alam ni Papa na nagkamali siya. Halika at kausapin mo si Papa ng maayos. Bigyan mo si Papa ng pagkakataong magbago. Si Shen Yanfeng, hindi talaga madaling sumuko. Kailangan ko pa ring linawin sa kanya ng harapan, para hindi na siya maghanap ng pamilyang Shi ng patago. Sige. Ay, dumating na si Xiaoyu. Halika, ipinagluto ka ni Papa. Pumasok ka na, baka lumamin. Ang huling bises na ganyan kakabongga. Ay nang lihim mong kinuha. Ang pambayad sa ospital ng nanay ko. Kaya siya namatay sa ospital. Hindi ko kayang kainin ang pagkain na yan. Bakit ganyan ka magsalita, bata ka? Tungkol sa mama mo. Hindi ba naipaliwanag na sayo ni Papa? At humingi na ng tawad? Sino kayo? Anong gagawin niyo? Ikaw. Ikaw! Bitawan mo ko. Sabihin bitawan mo ko. Bitawan mo. Utang ng tatay mo sa amin. Sabi niya ikaw ang mistress ng pamilyang Shi. Ikaw ang magbabayad. Sobrang pinapaboran siya sa pamilyang Shi. Basta nasa inyo siya. Magkano ba kailangan nyo? Ibibigay lahat ng pamilyang Shi yan. Naibigay na namin sa inyo ang tao. Pwede na ba akong umalis? Shen Yanfeng, isa kang hayop. Ako ang sarili mong anak. Ang babaeng naikasal na, ay animoy tubig na itinapon. Kung hindi lang dahil sa'yo. Hindi mo pinayagan si Shi, na bigyan ako ng pera. Umabot pa ako sa umutang sa loan shark. Ha? Ikaw ang may sala. Buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Tama na ang drama. Layas. Magkano ba ang utang niya sa inyo? Gagawa ako ng kasulatan sa inyo. Ako ang magbabayad, hulugan. Sino nagsabing pera lang ang gusto namin? Kung ganun, ano pa ang gusto mo? Nasa kamay na namin ang tao. Dalhin niyo siya rito. Bakit hindi sinasagot ni Shen Yu ang tawag? Xiaoyu, ikaw. Hawak ko si Shen Yu. Kung gusto mong mabuhay siya, maghanda ka ng 300 milyon. Sino ka? Bakit ako maniniwala sa'yo? Halika, hindi naniniwala ang asawa mo. Kausapin mo siya. Ayoko. AMM. Xiaoyu, huwag niyo siyang galawin. Ihanda ang pera. Huwag magsumbong sa pulis. Kung hindi, ang asawa mo ay hindi makakabalik ng buo. Sige, hindi ako magsusumbong. Huwag mo siyang saktan. Ihanda agad ang 300 milyon. Mas mabilis, mas mabuti. Said. Sang Kitsi. Bakit ikaw? Hindi ka umalis ng bansa. Natalo mo ako. Masaya ka, di ba? Kung hindi dahil sa bata sa tiyan mo. Akala mo gusto ka ni AL. Sang Kitsi, pakawalan mo muna ako. Mag-usap tayo ng maayos, ha? Emie. Nasa account ng pera. 2,000 shares ang na-trade. Ha? 300 milyon, wala pang kalahating oras, nasa account na. Mukhang mahalaga talaga sa kanya. Ang bata sa tiyan mo. Ang batang ito. Dapat ay nasa tiyan ko. Ako lang ang karapat dapat na magdala ng anak niya, hindi ikaw. Kumalma ka, please. Walang kasalanan ang bata. Sabihin mo sa akin, kung mawala lang ang bata. Babalik ba si AL sa akin? Hiwalay na kami, Walang kinalaman ang batang ito sa kanya. Paano namang walang kinalaman? Siya ang dahilan. Kaya iniwan ako ni AL. Kung mawala siya, babalik si AL sa akin.
At magiging kulad kami ng dati. Shen Yu, CL. Huwag kang lumapit. mag-usap tayo ng maayos. Pakawalan mo muna si Shen Yu. Shenyu, Shenyu. Shenyu na naman, Shenyu na naman. Puro Shenyu na lang ang nasa bibig mo. Sagya na, hindi ko na siya babanggitin. Ibaba mo muna ang kusilyo. Kumalma ka muna. Sabihin mo sa akin ang anumang kondisyon mo. At papayag ako sa lahat. Kung gayon, gusto kong bumalik ka sa akin. AL, May nararamdaman ka pa rin para sa akin, di ba? Kapag wala na si Shenyu. At ang kanyang anak. Babalik ka, di ba? gusto mo ng anak? Kaya ko ring bigyan ka. Bakit siya pa? Si Shen Yu ay akin. Ha? Kumusta ka? Hindi ka ba nasugatan? CL, niloko mo ako. Bakit mo ako niloko? Sang Zixi, hindi ka pa ba tapos mag-eskandalo? Hindi ito ganoon. Ang AL ko ay hindi gumagamit ng ganyang tono. Sa akin, Kung hindi ako masaya, Huwag din kayong umasang magiging masaya. Shenyu. Ah. Ah. Hindi ito ganoon. Wala akong balaksaktan ka. Wala. Ikaw ang kumatay kay AL. Huwag kang mag-alala. nandito ako. Alam ko na mahalaga ako sa'yo. Pangako mo sa akin. Huwag mo akong hiwalayan. Ha? Pangako ko, huwag kang matumba. Huwag kang matulog. Huwag ka nang magsalita. Huwag kang matulog. Huwag kang matulog. Huwag kang matulog. Gumising ka. Sino? Gising ka na? Shen Yu. Doctor. Halos gumaling na pero Ang sugat sa baywang mo, kailangan mo pa rin mag-ingat. Kung hindi ka na makakagawa ng kalokohan sa susunod. Salamat, Doktor. Kumusta ang pakiramdam mo? Nahilo ako. Mahina ang gabraso at binti ko. Nahihirapan akong huminga. Bakit ganyan? Sabi ng doktor kanina, wala namang malalang problema. Mukhang kailangan ko ngayon ng personal na pag-aalaga. Ang sugat ko, ang sakit. Sa tingin mo, wala kaya? Itong side effect? Alam ko na. Niligtas mo ako. Alagaan kita. Salamat, MRS Shen. MM. Mainit? Hindi, mainit, Medyo mainit pa. Sa tingin mo, ito ba ay isang biyaya sa kabila ng kapahamakan? Buksan mo ang bibig mo. Busog na. Matulog ka na kapag bisog ka na. Hindi ako makatulog.
kung wala ka sa yakap ko. CL, tama na ang drama mo. Baby sa daddy, ay malubhang nasugatan. Ayaw pa rin akong samahan ni mommy. Ano sa tingin mo ang gagawin? Sabi ni Bobby, samahan mo raw ako. Ha? Seth. Sasama ako sa iyo. Sagip. Ang tagal ko nang hindi ka nayakap ng ganito. Kung inaantok ka na, matulog ka na. Ang dami mong sinasabi. Kailangan ng halik ni Mrs. para makatulog. Si Sang Zitzi, ang tinusok niya ba ay ang bato? O ang utak niya? Baby, si mommy. Masaya ka na ba? Sige na, matulog ka na. Ang tamis ng halik ni MRSC. Si Sang Sitsi at Shen Yunfeng ay nasa kustodyanan ng pulisya. Ang mga pondo na nailipat natin ay nabawi na rin lahat. President Xi, hinihintay na kayo ng mga tao sa kumpanya. Hanggang kailan nyo pa ba? Balak magpanggap na may sakit. Kapag nagbago ang isip ni Shen Yu at hindi na niya ako hihiwalayan, babalik na ako. Bakit bigla kayong? Ang ibig kong sabihin, hindi nyo po ito ginagawa dati. Minsan, okay lang din. Deki, inisip ko, basta tulungan ko lang si Shen Yu. Kapag may problema siya, sapat na. Pero ngayon, pakiramdam ko. Kailangan ko siyang bigyan ng sapat na seguridad para malaman niya. Hindi ko naman talaga naisip na iwan siya. Asawa ko. Sa wakas, nakabalik ka na. Tingnan mo sa A1. Sobra-sobra na siya. Hindi pa nga magaling ang sugat ko. Pero pinipilit niya akong bumalik agad sa trabaho. Kahit ang asno sa bukid. Hindi siguro ganito kapagod, di ba? Umuwi ka na muna. Asawa ko, bakit ganyan ka makatingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Narinig mo lahat kanina. Sabing doktor, magaling na magaling ka na. Pwede ka nang lumabas ng ospital anumang oras. At kaya mo nang alagaan ang sarili mo. Kaya ko naman talaga. Nagsisinungaling lang siya. Charlatan siya. Sa lagay ng sugat ko ngayon, hindi pa talaga ako pwedeng lumabas ng ospital. Ito. Sa likod ang sugat mo. Ang sakit. Masakit talaga. CL. Kailan natin? Ayusin ang papeles ng diborsyo? Shen Yu. Pakinggan mo ako. Hindi mo ba pwedeng huwag akong pahirapan ng ganito? Anumang kondisyon. Ang gusto mo, kaya kong ibigay sa'yo. Pero ang diborsyo, hindi ko talaga kaya. Parang nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ba? Ayaw mo talagang makipagdiborsyo. Mahal mo ba talaga ako? Mahal kita, syempre mahal kita. Sa simula pa lang, mahal na kita, Shen Yu. Sa panahong ito, parang pinaglalaruan tayo ng tadhana. Inaamin kong isa akong gago, at nagkasala ako sa'yo. Pero hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko para mapatawad mo ako. Shen Yu, gusto kong sabihin sa'yo. Dahil sa mga pagsubok na ito kamakailan, mas naging sigurado ako. Ikaw na ang naging bahagi na hindi ko na kayang mawala sa buhay ko. Ayokong mawala ka, at mas lalong hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Dahil sa akin, talagang mahal na mahal kita. Hindi mo ba ako kayang mahalin ulit? Kahit isang beses lang.
Paumanhin. Babi. Sumikat na ang araw. Si Yaoyo.